Pero ngayon, pumunta muna po tayo mga bossing, 'no? Pumunta muna po tayo dito sa, um, eto, wait lang, tatanggalin ko 'to. Tanggalin ko muna 'to. Ayan, tanggal. Saan ba tayo pupunta, Mark Ramos? Eto na po, yung kaso ni Pastor Kibuloy. Babalik tayo dun mga kababayan. Babalik tayo dun. Share screen. Op, ayan. Nakikita niyo po ba diyan? Ayan, lalakihan ko, liliitan ko muna ako. PNP still can't find fugitive Kibuloy, sabi nila dito, 'no? Kaya angat ko, Manila, Philippines, the Philippine National Police, has yet to ascertain the whereabouts of Apollo Kibuloy, but it gave assurance that the founder of the Kingdom of Jesus Christ Ministry is still in the country, o nasa loob pa daw ng ating bansa. Sabi po ng PNP spokesperson, Colonel Jean Pajardo said yesterday. At a briefing in Camp Crame, Pajardo mentioned discussion with the chief of Davao region. Yun yata yung sinasabi nila, no? Na birthday ni Kibuloy. Davao region and city police, and highlighted continuous efforts of law enforcer in tracking down Kibuloy and other people accused along with him of trafficking and sexual abuse. Through his lawyer and lawyers of other accused, they continue to appeal and beg to encourage and convince Kibuloy and other accused to surrender and face their cases. So may isa pa po mga kababayan na sinasabi nila, yun daw pong pagpapaaresto, no, ng Senado, yung iba sinasabi wala na, lapse na yon, wala na, ano na yon. Kumbaga tapos na yung oras nun. Patuloy pa din po pala. Tuloy-tuloy pa din po pala mga kababayan, no? Sabi po ng Supreme Court mga kababayan, patuloy lang yan. Gusto lang naming makarinig, no? Doon sa mga respondent kung ano na nangyari kasi April 3 pa yan. Pero tuloy pa din ang pagpapaaresto ng Senado dito kay Pastor. Eto si Pastor. Grabe naman, naturingang leader ng isang religious group, no? Pinapakita niya na talagang hindi nila sinusunod ang batas. Mukhang manlalaban pa kapag hindi daw sila papahuli ng buhay. Nako, yun po. Kapag po kayo, mga kababayan, pag po kayo, ang narinig nyo sa balita kumbaga, aarestuhin na siya, no? Tapos yung aarestuhin, sasabihin hindi kami papahuli o hindi ako papahuli ng buhay. Ayan. Tapos, ang sumunod na balita, may 19 barel. May 19 beng-beng si Pastor. Para naman sa patas kay Pastor, yung 19 naiulat na barel na yon na beng-beng, lisensyado daw po mga kababayan. Lisensyado. Kapag narinig nyo po yon, isang pugante, hinahagilap, tapos sasabihin niya, hindi kami papaaresto ng buhay. Ano po ang iisipin nyo? Tingin ko, magkakabakbakan to kapag ito nakita o nahuli sa isang lugar, mga bossing. Yun po yung statement nila 'Di ba? Tapos with matching 19 beng-beng sila. Tapos yung mga kasundaluhan niya, siguro talagang na. Inisip ko naman, etong si Kibuloy talagang siguro talagang laban-laban na, no? 75 na din po Siguro. O sige. Kunti na lang itatagal ko din dito. Bahala na si Batman. Basta hindi kami magpapahuli ng buhay. Ayan. Isa pong naisip ko din dyan, mga kababayan. Biruin mo, 75 no? Let's say umabot ng 100. O ayan, 100. Pero tayo naman po mga kababayan, pangkaraniwan tao, siguro baka iba si Pastor. Baka aabot ng 150 yan.
120, no? Kasi sa atin, mga pangkaraniwang tao, mga kababayan, ang nakikita ko po, talagang siguro ako, kung hindi ako, siguro mga 70, gano'n na ako. Mga 70, paalam na ako sa mundong ibabaw. Paikli ng paikli po ang buhay ng tao, mga bossing, eh. Nandiyan na yung padagdag ng padagdag yung mga cellphone, padagdag ng padagdag yung mga gadget. Oh, yung kumbaga, yung mga radiation nito talagang halo-halo na din po dito sa mundong ibabaw, mga bossing. Kaya siguro naisip ni pastor, onti na lang 'to, sasapalaran ko na, yung ganyan. Kaya lang, nakakalungkot at pangit isipin na dun sa mga huling panahon ng iyong, buhay, ng pananatili dito sa mundong ibabaw, na-stress ka pa po, 'no? "Boss Mark, salita niya lang 'yan," sabi ni ano, ni Belyesa, Warshak Belyesa. Sabi ni Boss Warshak Belyesa, "Boss Mark, salita niya lang ni pastor 'yan. Nalalaban siya, takot nga kay Senator Risa, eh." Puwede 'no? Hercules, "Bale, malamang niyan may private army 'yan, Boss Mark. Lalo na matataas na opisyales at matataas na tao ang involved sa kanya." Sabi ni Tina B na unang-una na nandito sa comment section, baka immortal siya, Mark. Ay, baka po, pwede. No, son of God nga po, appointed son of God, the owner of the universe. Oh, with the doorknob na diamante at merong vibrator on the side. Ang daming gadget ni pastor. Ang daming gadget ni pastor na nakapalibot sa kanya, no? May diamanteng doorknob. Merong pag pinindot ko ang vibrator, wala kayo. Yanig kayo. Into ang mundo ninyo. Healthy lifestyle ka naman, Boss Mark, kaya long life ka. Ayan, sabi ni Richu. Palayok Chronicles, Boss Mark, kasalanan mo, radiation. Live ka kasi ng live. Ako pa nasisi, oo nga. No, tama. Yung radiation, yung pollution sa kapaligiran. Kaya po talagang, ayun, yan lang po yung nakikita natin, mga bossing, no? Dumako tayo. Mukhang hindi pa susuko si Kibuloy, no?